Hello mga ka-Health Real Talk! Madalas ba ang iyong pagsasarili? Usap tayo. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Arlene at ito ang Health Real Talk kung saan pinag-uusapan natin ang real issues ng kalusugan na minsan ay mahirap ibulalas pero dapat pinag-uusapan. Ngayong episode, seryoso tayo pero chill lang. Usapang pagsasarili o self-stimulation. Yes, it's normalized. Let's normalize the conversation. Because health isn't just physical, it's also mental, emotional, and even sexual. Ano nga ba ang pagsasarili? Ang pagsasarili ay ang pag-stimulate ng sarili upang makaranas ka ng isang pleasure. Ayon sa mga pag-aaral, ito ay normal at karaniwan. Mula adolescence hanggang adulthood, ginagawa ito ng maraming tao, lalaki man o babae, bilang paraan ng stress relief o personal exploration. At tandaan, sa mga OFWs, lalo na ang mga malalayo sa pamilya o partner, madalas ito ay nagiging coping mechanism. Hindi ito kagulat-gulat, pero kailan nga ba ito nagiging red flag? Kailan dapat maging maingat? Mahalaga ang awareness sa sarili. Ang madalas na pagsasarili ay hindi agad masama, pero may mga senyales na kailangang bantayan. Pagiging sobra o yung obsessive na kapag araw-araw at maraming beses sa isang araw to the point na naaapektuhan na ang trabaho o productivity. Pag-iwas sa problema, ginagamit ito para takasan ng stress, lungkot o boredom, dito na pumapasok ang unhealthy pattern. Pagkakaroon ng guilt o shame pagkatapos, nagkakaroon ka ba ng emotional struggle pagkatapos gawin ito? Pagkakahiwalay sa realidad. Nawawala ka na ba sa social interaction at mas pinipili mong mag-isa? Kung isa o higit pa sa mga ito ang nararamdaman mo, hindi mo kailangang mahiya. Hindi ka nag-iisa, pero dapat mong tanungin ang sarili mo. Ito ba ay nakakatulong sa akin o nakakasama na? Ang health perspective, ano ang dapat gawin? Kung nararamdaman mong nagiging routine na ito na walang kontrol, narito ang ilang suggestions para matulungan kang i-manage ito. Maghanap ng malusog na libangan o maayos na libangan. Mag-ehersisyo, magsulat, magbasa, tumugtog ng kung anumang instrumento o matulog ng maaga. Connect with people, kausapin ng pamilya, kaibigan, coworker, kahit simpleng tawag o chat lang. Maging aware sa triggers, stress, boredom, homesickness, identify mo at hanapin ng mas mainam na sagot. Practice self-compassion. Hindi mo kailangang i-condemn ang sarili mo. Mas kailangan mo ang pangunawa sa sarili. Kung kinakailangan nga, you need to seek professional help. Psychologists and counselors are trained to help confidentially and without judgment. Mind-body tip, subukan ang progressive muscle relaxation o deep breathing exercises kapag nakakaramdam ka ng urge dahil sa stress. Hindi ito suppression, ito ay redirection ng energy para mas mapabuti ang kabuuan mong pagkatao. At ang real talk, ang kalusugan ay hindi lang nasusukat sa blood pressure at sugar level. Ito ay kasama ang emosyonal, mental at behavioral wellness. Pagsasarili ay hindi tabu. Pero kung ito ay nagiging sagot mo sa lahat ng problema, baka panahon na para kausapin mo ang iyong sarili at pakinggan ito. Mas kilalanin mo ang sarili mo. Mas pahalagahan mo ang sarili mo. Kasi sa huli, self-awareness is the best form of self-care. Have a nice day, everyone.